Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Today, my dear brothers and sisters, we are celebrating the solemnity of the Annunciation of the Lord. Sa ating pong kultura, ang ating pong inaalala at pinagdiriwang ay yung araw ng ating kapanganakan. Hindi po natin pinagdiriwang yung araw ng tayo ay ipinaglihi ng ating nanay sa kanyang sinapupunan. So what we celebrate is our birthday, not our conception day. But what we are celebrating today is the conception day of the Lord, when an angel was sent by God to a virgin named Mary to announce to her that she has been chosen to become the mother of the Lord, to become the dwelling place of the Messiah in her womb. And so how should we understand this celebration, this solemnity? The Annunciation of the Lord is first and foremost the fulfillment of the promise of God. Ayon sa ating nabasa na ninais ng Diyos kay Haring Ahaz na humingi siya ng tanda mula sa Diyos. Pero ayon sa ating unang pagbasa, ayaw niyang subukin, pero nagbigay pa rin ng Diyos ng sign. At ano po yung sign? Sabi dito, the virgin is with the child and bears a son and calls him Emmanuel. At yan po yung pangako ng Diyos na pagkakaroon po ng Messiah, at yung Messiah po na yan ay ipagbubuntis at ipamanganak ng isang birhen. At ito po ang Annunciation, pagsasakatuparan, fulfillment of the promise of God. Pangalawa po, ang Annunciation of the Lord is the celebration of the first incarnation of God. And it happened in the womb of Mary, of this young girl named Mary. And so, our God, who is divine, became like us in all things, except sin. He took our humanity so that He can raise us up into His divinity. Kaya po ang Annunciation, ito po yung paghahalik ng divinity at ng humanity. And so when God, our Lord Jesus Christ, was conceived in the womb of Mary, it is as if the divine, our God, kissed our humanity. And so, we believe, we profess that in the incarnation, our Lord Jesus Christ is 100% God, divine, and 100% human person. At nagkatawang tao ang Diyos upang sa kanyang pagkakatawang tao ay maiangat niya yung ating pagkatao. Na ito yung pag-aalay ng Diyos na higit pa sa pag-aalay na ginagawa ng mga Hudyo sa pagpatay ng mga animals, sapagkat ito yung pag-aalay ng Diyos para sa ating lahat, pag-aalay ng Diyos once and for all for our salvation. And so, the Annunciation is an event when the Word became flesh and lived among us. At panghuli po, ang Annunciation of the Lord ay magpapakita sa atin na
hindi tayo kinalimutan ng Diyos. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Na sa kabila ng ating paglayo, pagtakbo, pagtalikod sa Kanya, gawa ng ating mga kasalanan, ang Diyos pa rin ang unang gumawa ng hakbang para tayo ay Kanyang maibalik, para tayo ay Kanyang mailigtas. At ginawa po ito ng Diyos ng Kanya pong hiniling ang pakikisama, ang cooperation ng isang babae, ng isang birhen sa isang liblib na lugar sa Nazareth. And there, an angel was sent to a virgin named Mary, and it was announced to her that she was chosen to become the mother of our Lord. And you know, as a younger, we could imagine how surprising and even confusing this moment for Mary when she heard the greeting of the angel, and even the way it was explained to her. I know I can only sense not only the confusion, but at the same time the difficulty of understanding of what is happening right there and then in the life of Mary. And she know that it is something that came from God, though it was so difficult for her to understand. She simply said her fiat, I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. But if we can notice that the calling of Mary did not happen in an instant, the angel guided her slowly. The angel explained to her, but I know at the end of the day, Mary, a young woman, could not fully understand the mystery of her calling, but she only felt that it is coming from the Lord. It came from God, and so she said, let it be done to me according to your word, her fiat. And so, what made this occasion possible, or something we are grateful for, is when Mary opened her mouth and imagine all the celestial beings in heaven were waiting for the mouth of Mary to open to say her yes. And when she said her yes, her fiat, then the all beings in heaven celebrated with joy. Kaya po, yung greatness ni Mary is not actually on her being chosen by God to be the mother of our Lord. But what makes her stands out from all women is when she said her yes in all her with generosity, na hindi na lang niya inisip yung kapakanan niya, pero yung kagustuhan ng Diyos at para sa lahat. And that yes of Mary made her extraordinary. And so, my dear brothers and sisters, we also have a calling from the Lord. And most of the times, our calling remains to be a mystery. Though we cannot truly understand our calling, but we believe that our calling comes from God. And when we have the courage and generosity to say yes, our yes to Him, like Mary, can also make us extraordinary. Our yes is the good news. Our yes is our cooperation to the goodness of God, and we become the good news because we say yes to the goodness of God, to the will of God, to the plan of God.
Mga kapatid, ito po yung ating galak na tayo nagpapasalamat kay Maria na nawa gayahin natin siya na tayo rin ay tumugod ng yes to God's call, to God's invitation. Nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa Salitaw Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.